Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Ang dakilang kapistahang na ito, ang kalininisang paglilihi kay Maria, ay inihayag ni Papa Pio Ikasyam bilang isang dogma ng simbahan. Ipinapaliwanag sa atin na naniniwala tayo na si Maria ay ipinaglihing walang bahid na kasalanan. Ito'y nangyari sa plano at grasya ng Diyos upang magkaroon ng isang mabuting tahanan para sa pagsilang ni Jesus. Ang pagdiriwang na ito ay mahalaga para sa ating mga Katoliko. Bakit? Sapagkat sa pananatili ni Maria na malinis at sa kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos, nagdulot ng kaligtasan at nagbigay katuparan sa pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pagdiriwang nating ito ay pagpapaalala sa bawat isa sa atin kung ano ang kayang gawin ng Diyos at kaya nating gawin kung ipagkakatiwala at ibubukas natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, maraming mga tukso ang kalaban natin upang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya naman isinasalarawan po sa atin ng unang pagbasa ang pagkakasala ng tao dulot ng kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Kung papaanong ang ahas ay tinukso ang babae at ang babae ay tinukso ang lalaki, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, kaya po sa panahon po natin ngayon, sa atin pong daigdig ay ito po ang nagiging dahilan kung bakit po tayo namamatay. Sa pagsuway po ng mga una po natin magulang, dito po na nagkaroon na po tayo ng mga temptation, dito na po tayo lubusang nahiwalay po sa Diyos, na kung papaanong sa pang-araw-araw nga po natin mga pamumuhay, ay mas pinipili po natin na mahiwalay po sa Diyos, kesa po maibigay po natin ang atin pong sarili at sumunod po sa kalooban po ng Diyos. Kaya naman, ganito na lamang po ang pagmamahal ng Diyos at sa pagpili at paghirang po kay Maria bilang ina at kauna-unahang luklukan ng kanyang katawan at dugo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa pagpapahayag po ng mabuting balita, ito po ang naging daan upang maibalik tayo sa estado ng pagiging anak ng Diyos. Dahil po kay Maria, ang isang mabuting ehemplo ng pananampalataya at pagsunod, muling nagbukas ang ugnayan ng tao sa ugnayan ng Diyos. Ang pagiging masunurin ni Maria ay nagdala sa atin upang tulungan tayong makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ang pagpapaubaya ni Maria sa kabutihan ng Diyos ay tanda ng kanyang pagsunod. Kaya po kung tatanungin po natin ang atin pong mga sarili, paano nga po ba tayo sumusunod sa Diyos? Paano nga po ba tayo nagpapaubaya sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa po sa atin? Minsan po kasi, mas sinusunod pa po natin yung kagustuhan po natin kesa sa kagustuhan po ng Diyos. O sa atin pong mga anak, mas binibigay pa po natin kung ano po yung gusto ng mga anak natin kesa sa alam naman po natin na mas makabubuti para po sa kanila. Bakit? Kasi minsan, natatakot po tayo o nahihiya po tayo na umiiyak na lamang po yung anak natin, pero hindi na po natin naiisip na ituro sa kanila kung ano ang tama, na ituro sa kanila kung ano ang maglalapit sa kanila papunta po sa Diyos. Nakakalimutan na po natin bigyan at turuan ng mga magagandang bagay ang atin pong mga anak, ang atin pong mga kapwa-tao, upang lalong lumapit po sa Diyos. Ito ang dapat natin taglayin sa buhay
ang sumunod at itulad ang ating buhay sa buhay ng Diyos. Kung tayo ay papasakop sa kapangyarihan ng Diyos, mapapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, hindi po madali ang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Lalo na po kung puro pagmamataas na lamang po ang atin pong alam sa buhay. Noong ako po ay nawalan po ng magulang, nawalan po ako ng tatay, nawalan po ako ng kapatid, sa loob lamang po ng isang taon, ito po yung pinagdasal ko po sa Diyos. Sabi ko po kasi noon, Lord, ayoko na po. Kasi ang sabi po ninyo, sumunod lang po sa inyo, kayo na po ang bahala sa pamilya ko. Ang sabi po ninyo, sumunod lang at maglingkod sa inyo, kayo na yung magbibigay ng biyaya sa pamilya ko. Pero sa kabila po ng ito, nawalan po ako ng tatay, nawalan po ako ng kapatid. Opo, nandoon po yung pagtatanong, nandoon po yung pagsisisi sa Diyos, pero alam niyo po kung ano po yung ipinakita ng Diyos po sa akin pong buhay at sa amin pong pamilya. Sa mga pagsubok po na dumaan po sa amin pong buhay na iyon, wala po pala kaming ibang kakapitan kung hindi ang Diyos pa rin po. Doon ko po natutong ipaubaya ng lalo't higit ang akin pong sarili at ang akin pong bukasyon po sa Diyos. Doon ko po lalong ipinaubaya at ibinukas ang akin pong sarili kung ano po ba ang plano ng Diyos para sa akin pong buhay. 3 beses na po akong nagtangkang lumabas po ng seminaryo. 3 beses ko na pong gustong lumabas ng seminaryo. Pero dahil po siguro sa pagpapaubaya sa kalooban po ng Diyos, kahit anong hirap, kahit po anong pagsubok sa buhay, kahit ano po ang pagdaanan po namin sa amin pong pamilya, lagi po akong tumitingin sa Diyos. Lagi po akong nagdarasal po sa Diyos. Lagi po akong humihingi ng tulong sa atin pong mahal na ina, ang ina ng kalinis-linisan, para ituro po sa akin kung ano po ba ang dapat ko pong gawin, kung ano po ba ang maglalapit lalo sa akin sa Diyos, at kung papaano ko po ba mapapakinggan ang kalooban ng Diyos sa akin pong buhay. Kinakailangan ko po palang lalong magpakumbaba. Kinakailangan ko po palang lalong ibukas ang akin pong sarili, sapagkat sa patuloy na pagbubukas ng akin pong sarili sa kalooban po ng Diyos, lalo na po ngayong nasa orden na po ako ng pagkadiakono, doon ko po siguro lalong makikita ang tagumpay na ibibigay po ng Diyos o ibinibigay po ng Diyos sa akin pong buhay. At gayon din po sa bawat isa po sa inyo. Kung matututo po tayong ibukas ang atin pong mga sarili sa Diyos, kung tayo po ay haharap sa Diyos ng hubot-hubad, alam na po ng Diyos ang atin pong mga pangangailangan. Alam na po ng Diyos ang inyo pong mga pangangailangan. Kahit ano pong pagsubok ng buhay, kahit ano pong bigat ang nararamdaman po ng problema ninyo sa araw-araw, alam ng Diyos ang inyo pong pinagdaraanan. Ano po ang kailangan po natin? Ang kailangan po natin ay patuloy na ibukas ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sa tuwing tayo ay natutokso na gumawa ng mali, lagi po tayong magdasal. Sa tuwing tayo po ay hindi na po sumusunod sa kalooban po ng Diyos, lumapit po tayo sa atin pong mahal na Birheng Maria. Tumanaw po tayo lagi sa Kanya. Idulog natin ang ating mga kahinaan sa Kanya at hayaan natin ibulong niya tayo sa Kanyang anak na si Jesus upang tulungan tayong maging malinis at sumunod sa Diyos araw-araw. At sa huli, mga minamahal kong kapatid, sabi nga ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual
dahil sa pakikiisa natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria na atin pong ina at sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, lalo po tayong napapalapit at lalo po tayong napapalinis sa pagtanggap po natin ng katawan at dugo ng atin pong Panginoong Heso Kristo. Nililinis po niya tayo sa atin pong mga kasalanan upang lalong ibalik po tayo sa Diyos na ating Ama na patuloy na naghihintay sa atin pong mga taong makasalanan. Naririyan si Maria, laging umaagapay, laging nagdarasal, handang tumulong para sa bawat isa po sa atin. Naririyaan ng atin pong Panginoong Hesukristo ang mabuting ehemplo ng pagsunod upang tayo ay yakapin at upang tayo ay patuloy na akayin sa atin pong Diyos Ama na siya pong nagbibigay ng pagpapala at ng buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen Maria, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kami. Amen.